Well, in this video, pag-uusapan po natin si XL Cash Lending App. Na-downloadable pa din po siya sa Google Play Store at sa App Store, ha? Well, for the second time po, papasukin at susubukan ko ulit itong si XL Cash Lending App ngayon. Dahil alam naman natin na ito nga po ay instant loan app po ito na hindi na pinag-iisipan. Bigla-bigla na lang talaga tayo magka-offer upon finishing the application natin dito. At ito pa, this time po hindi siya mahigpit sa ID. Kahit PhilHealth card lang natin yung ibigay natin. Magkakaroon ka pa rin ng approved loan offer. Well, this is a must needed update talaga kay XL Cash. Ang dami na pong mga sumubok nito at medyo hindi natin nagugustuhan yung mga rant nila dito. Kaya this time, since nagkaroon po ng bagong update din itong si XL Cash last June 2025 lang. Isa siya sa legit. Naka-registered po siya sa SEC website under kay Lisa Recorded Online Lending Platform. Well, tanong, kumusta po yung account nyo dito kay XL Cash? Sa mga nakapag-try na dito at sa mga hindi pa po nakapag-try, wait lang kayo. Of course, na-share ko sa inyo yung application nito ngayon para may idea rin kayo. Well, ako kasi nung finiture ko po ito, legit na legit po talaga ang datingan niya po. Hindi po siya pa 7 days to pay. Pero niya po ako ng 4 terms noon within 15 days. Every 15 days po yung payment ko noon. And sa computation ko po noon, guys, is 15% monthly po yung kanyang interest rate. At ang claim niya nga po, ang offer niya po sa akin is buo po siyang matatanggap. At sinubukan din po yun iba kong mga viewers po at it is what it is nga po. Buo daw nilang natanggap. Whereas meron din daw na hindi daw buong natatanggap. May services fee daw pong kinukuha. Which is hindi nga in-offer sa akin yung ganun. And same din sa iba nating mga viewers po, ganun din naman yung experience nila sa akin. Which is still na kasi madaming nag-rant dito regarding nga po sa sistema nito. Lalo na daw po sa kanya collection of payment po, medyo dun talaga tayo. Medyo sensitive kasi ayaw natin ng harassment. Well, FYI po, dahil binalikan ko po to si XL Cash kasi dinilig ko po yung aking account dito. So, magmumukhang bago akong applicant dito. Binalikan ko po siya and after now pa din naman po, nagpapautang daw siya ng up to 60,000 pesos. Let's say this time kung meron pong nagbago kasi for sure meron yan. So dito I need to read and agree their privacy policy here po to access any details po dito sa aking phone. In-agree ko po ito and then I need to input my mobile phone number here and then magpapadala po sila sa atin ng verification code once po na pinindot po natin tong get code. And then after that po magdadirect po agad tayo sa homepage po ni XL Cash Lending na medyo promising yung kanyang homepage. But anyways, dahil ang goal naman natin mag-apply, so apply now tayo. And then here po, nanghihingi po agad sila or nagre-require po agad sila ng ID po natin. Napakadami pong ID po na meron po dito. At ang pinili ko po dito, health card po or PhilHealth ID ko po. So ito yung sinasabi ko guys, na kahit PhilHealth po, yung ating ID, alam niyo naman na very weak talaga itong si PhilHealth ID. Pero, tumatanggap naman sila. So after po nitong makapamilya ako, so pipicturean ko po yung aking ID at madadetect na rin po nila, makakapture na rin po nila yung aking full name, ID number, at saka yung aking birthday. And then followed by my self-verification na po. And then right after, I need to fill up the personal information that they need, personal details ko po ito. And then dito po sa baba, kung makikita nyo, meron po siya ditong pwedeng fill up na Viber, backup phone number, and Facebook account, which is, buti na lang naman po ito ay optional. So, alam niyo naman kapag mga optional, hindi ko talaga yan pinipil upan, lalo na itong Facebook. Ayaw natin to when it comes to loan up. So, after filling up, the second part po of the personal information po is our employment details po. Dito nga, tumatanggap po sila kahit student lang po. Unemployed housewife, madaming pagpipilian po dito. Well, for student, kasi hindi ko talaga siya marirecommend kasi estudyante nga kayo, tapos mangungutang kayo. Anyways, marami kasi nagtatanong regarding this one kung pwede daw sa student. So, yes, pwede kasi may choices naman. Well, for me po, pinili ko lang din po is housewife. Kahit anong piliin mo dito is okay lang. Kailangan mo pa rin fill up ang mga follow-up questions nila dito like length of employment, company address or office address, payday, kahit ano ang piliin natin dito. Since hindi naman sila nanghihingi ng income proof. Well, for me, again, I choose housewife. And let's see, kasi alam ko hindi naman talaga mahigpit itong si XL Cash pagdating dito. Well, after ko nga po ma-provide yung aking personal information here, so this is followed by the contact information na po. 5 po ang hinihingi po nila dito. Well, hindi naman po natin kailangan mag-manually fill up kasi pwede po tayo mag-direct sa ating phone book list po. Doon na po tayo kukuha ng ating ilalagay po dito. And right after po, agad-agad is the account information na po or the withdrawal information na po ito. Dito po isa-send yung ating approved loan offer po. So, either e-wallet or bank account. And alam nyo naman, kapag mga loan app po, e-wallets lang po talaga yung pinipili. At nga
nga po pala yung mga choices and I choose GCash of course, no? Kasi lagi yan kapag mga e-wallets, GCash talaga para mas mabilis ko po siyang manotice. Then right after nyan, kahit nag-apply na ako before, meron na naman akong bagong offer po na 4,000 pesos. Medyo bumaba siya compared sa first time ko nag-apply na 6,000 pesos po yung offer niya noon. And then 4 terms po yun. Whereas ito naman is meron akong choices of terms. So po, pwedeng 2 terms to pay, 3 terms to pay, or 4 terms to pay. Kung 2 terms po yung pipiliin ko po, is ito po yung breakdown of payments niya po. So lumalabas po na starting today is 7 days to pay po siya. Una po is within 7 days, kailangan ko po siyang bayaran. Pangalawa po, babayaran ko po siya by December 2025. Kasi po mga ganito guys, alam ko na po yung galawan nito, no? Pa 7 days to pay lang din ito, mababayaran mo na lahat. Kaya clearly po, 7 days to pay lang po ngayon si XL Cash Loan Up, which is ito nga po talaga yung nagbago po sa kanya. And wait, there's more. Dito sa baba, meron siyang advance service charge po na 1,000 pesos. At kung makikita niyo po, naka-minus sign siya. Hindi po ito buong matatanggap. Kapag may nakalagay na minus 1,000 pesos. So, kung 4,000 pesos yung loan amount ko, kung babawasan ng 1,000, 3,000 na yung matatanggap ko. So, lumalabas po na 25% of my loan amount is the service charge po nila. At hindi pa po yun ha. Kung makikita nyo naman po dito yung amount due ko po sa first installment term ko po is 4,520. 4,000 lang yung loan amount ko. So, may nag-excess pa na 520, which is yun yung pinaka-interest rates niya din, ano? Plus 40 pesos pa sa second installment term, no? So, kinumpute ko siya. So, lumalabas naman yung interest na excess po dito is 14% of my loan amount. So, 14% plus 25% na service charge. Lumalabas po na 39% of my loan amount within 7 days to pay po yung kanilang kikitain sa akin, and then hindi pa siya buong matatanggap ngayon. Napakalala naman na. Hindi kasi itong XL Cash na ito ang kilala ko before nung una akong nag-apply dito. Which is ang layo, no? Kasi pa 15 days to pay nga ako dun eh. Bari 2 months to pay yung offer sa akin noon. Wala pa service charge. Bakit ngayon? Medyo hindi na natin nagugustuhan. Kaya pala naiintindihan ko na kayo. Yung mga nakapag-try kay XL Cash lending up po dito, no? I got you now. Kasi nga po, no, sa update niya ngayon, ganito na pala talaga siya. Hindi naman kasi talaga nakakatulong. Hindi rin makatarungan po yung ganito. Willing naman tayo magbayad ng interest, pero yung ganito naman kalala na within 7 days to pay. Ang bilis na kasi ng araw, and then ang taas ng ating babayaran or yung kinukuha sa atin. Medyo hindi na siya nakaka-pretty talaga. Well, sinilip ko rin yung kanyang 4 terms para may idea kayo. Pa 7 days to pay din po yung interval niya. Sa 4 terms kasi, kapag yun yung i-avail ko, may binabawas naman siya na 800 pesos na service charge. So, kung ito total is equals to 48% of my effective interest rate within the entire installment term. The longer the installment term, the higher the effective interest rate po yung binibigay nila or kinuha nila sa akin, which I don't find it good. I cannot recommend this one, guys. Though kahit sabihin mong legit siya, naka-registered, legit siya, nakakapangutang talaga. Marami nang nakautang dito. Well, hindi ko naman siya bet. Ako lang to ha. Sobrang taas at saka sobrang loan shark po ng mga ganitong galawan. Again, hindi ko siya ma-recommend pero wala akong magagawa. Kung bet nyo pa rin i-try ito, at least nabigyan ko na kayo ng ideas. Nagkaroon na kayo ng heads up regarding sa loan up na ito. Kahit nag-update siya, medyo hindi naman natin nagustuhan yung update niya ngayon. Butit pa ng first time na nakapag-try ako dito, diba? Well, pag-isipan yung mabuti ha sa mga gusto pong sumubok dito or gusto mag-try ulit. Well, don't worry guys, palagi naman po ako mag-update sa inyo regarding sa different loan apps including XL Cash or existing loan apps po. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!